Welcome back. In our first installment of The Score, Road to the Finals, kinuusap namin ang NU Lady Bulldogs stalwart na si Jaja Santiago tungkol sa kanilang kampanya ngayong season. Check out our special edition of Settling the Score. Jaja Santiago wants the game ball. Aboard for Jaja Santiago. Hello mga kapamilya, I'm Eliza Valdez and I'm with the Tower of Power, Jaja Santiago. Hi! Hello, kamusta? Okay lang, ate. Miss kita, Jaja. Miss you, te. Yeah, saan mo ba kinukuha yung power mo ngayong season 8? Siyempre, unang-una sa mga teammates ko na nandyan palagi para supportahan ako. And siguro yung sa lolo ko na ito lang nawala. Isa sa mga inspiration mo talaga yung lolo mo. Nakita ko naman throughout the years na siya talaga all the way, every game manonood talaga si lolo talaga. Aboard goes to Santiago. Yes! Almost automatic. So, paano mo mako-compare yung pressure before mag-start yung season tsaka yung pressure ngayong elimination lang? Before mag-start yung first round, actually wala akong masyadong maramdaman na pressure. Kasi it's all new talaga. Lahat, fresh, ganyan. So, parang kami, go lang talaga. Kahit ako, parang nakikita ko sa teammates ko yung excitement nila, more than pressure talaga. Yung first round nga, 6-1 ang record ng NU Lady Bulldogs. Ano pa sa tingin mo ang mga ginawa nyo kung bakit at secret nyo nung round 1? Siguro hindi naman secret kasi every teams meron talagang excitement, drive talaga maglaro. Nung first round, makikita ko sa mga teammates ko is yung teamwork, tsaka yung every time na dadating kami sa court, excited lahat na gumalaw, mag-training. Talagang passionate sila sa lahat ng ginagawa. Even ako, ganun din. Ayun. The board goes to Jaja. Yes! This is match point number 2. In front. And there it is! No defense. Pero as a team captain naman, ano yung naramdaman mo? Kasi first round, mahirap yung record, yung gawin yung ganung record. So as a team captain, ano ba yung nararamdaman mo? Sobrang overwhelmed na ganun yung nilalaro ng teammates ko. And hindi ko akalain na from, kumbaga, rebuilding stage kami, ganun kagad yung pinakita namin. So, as a team captain, parang, ganito, kaya pala ng team namin. So, parang moral booster din. Pero hindi naging maganda yung pagpasok ng round 2 sa Lady Bulldogs. At syempre, hindi naman din talaga ginusto yun. Pero sa tingin mo, what went wrong nung round 2? Nung round 2, nakita ko din yung parang nawalan ng excitement sa lahat ng ginagawa. He was present. And Antonio doing it on defense. Parang napapagod, kagad, ganun. And doon din pumasok yung attitude ng bawat isa na parang pag nagkakamali, parang naisip nila na hindi ako nakakatulong sa team, parang sana hindi na lang ako pinasok. May mga times na ganun talaga yung nangyayari sa amin. Pero ano ba yung isa sa mga hindi mo makakalimutan na nung natalo kayo, anong team ba yun? Yung pinakamasakit na talo namin is yung sa UST. Santiago for the back row is blocked. And the Golden Tigers. Kasi, kumbaga, sinabihan ko yung mga teammates ko na dito tayo mag-start na umangat ulit. Nakita ko yung confidence ng bawat isa, umangat talaga. Tapos, nakita ko rin nung game namin na UST talaga lahat nagtutulong-tulong, binibigay yung best nila. Pero yun nga lang, kinulang kami. So, parang doon nasaktan talaga ako na ano yung kulang, sinabi ko sa kanila, hindi na talaga mauulit to. Last na to. Kasi, same venue talaga. Yung natalo kami last season sa kanila. And the same venue na naman nung natalo kami
this second round. Endured a 5-game slide, and now they've made it back-to-back wins here in the second round of season 80. You're gonna be emotional talaga when you put your heart into it, when you really wanna fight and win for the team talaga. And you have to do it with your team, syempre. Pero sa buong season, I mean, first round, ngayon second round, patapos na din, lahat ng mga teams halos nag-step up. Ano ba yung teams na kinatakutan nyo, tsaka may bibigay ka ba sa aming players na talagang hindi mo inakala na ganito yung magiging performance niya this season 80? Kinakatakutan. Actually, lahat naman ng teams nakakatakot kalaban kasi lahat nga sila nag-step up, lalo na ngayong second round. Nilulook forward ko talagang team is Lasal. Kasi yung system nila is nandyan na way back pa talaga. So, for me, sila yung kinakatakutan ng team namin na kalabanin. Pero syempre, kailangan namin magpakatatag kasi sabi nga namin, lahat naman ng teams nung first round, nakalaban natin at natalo natin except FEU. Oh, yeah. Pero alam mo, feeling ko kung bakit medyo emotional ka rin talaga at you're 110% always in the game talaga kasi last playing year mo na. May napigil ka ba na extra pressure or are you doing something extra like special because it's your last year in the UAAP? Ang iba lang this year is yung sinasabihan ko lahat ng graduating sa amin. As in, wina-one-on-one ko sila. Yung mga teammates ko na sinasabihan ko sila palagi na gawin na natin yung best natin. Make the most out of it, sabi ko sa kanila. Kasi last year na namin eh. So, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari after this. So, pagandahin na natin. Sa training naman, mas more on hindi sobrang serious. I mean, hindi masyadong game face on, parang ganun. Mas naging ako ngayon positive na kailangan ine-enjoy ko every activity na ginagawa namin sa training. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.